Magandang araw sa inyong lahat. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras at ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan ng Maestro na bumabati sa inyo. At ito naman ang ating secretary. Magandang hapon or magandang araw, paring Ado. Magandang araw din sa ating mga kababayan sa inyong pakikinig sa ating programa na Iparas kay Paras. At paring Ado, ano itong naririnig natin na may isang partido na nagpapalakas sa kanilang sarili. At gusto daw ikwakwalish or sasakupin ang mga existing parties. At ito ay partido daw na pamumunuhan sa isang dating singer na babae at ngayon lalaki na. Narinig mo ba yung partido niya? Si Chimpenko. Oo, si Pimpenko. Ano ba partido ni Pimpenko? Narinig mo ba yan? Partido na yan? Ikaw paring anong masasabi mo? Yan yata yung Partido Federal ng Pilipinas. Yun pala. Okay, pakinggan nga natin yung pinagyayabang nitong partido na ito at sasakupin daw ang lahat ng mga partido. Mayroong mga joke around nung panahon ni dating Pangulong Macapagal Arroyo. Mayroon daw partido na may mga miyembro sa Congress na kaya lang daw yung kanilang membership, kaya lang daw isakay sa Volkswagen. Isang Volkswagen. Ito, bago mag-eleksyon, ito daw partido na ito na naglakas loob ngayon na sasakupin ang iba, ay kaya lang yung kanilang membro isakay sa tricycle. At ngayon, dahil nanalo yung kaisa nilang matinding politiko na nanalo na pinakamataas na posisyon, ay biglang nag-exercise ng muscle. Balita ko dyan sa partido na yan yung kanilang maraming nadismaya dito sa partido na ito, paring Ado. Yung kanilang abogado na nagdepensa kay Marcos sa kanyang disqualification, hindi man lang binigyan ng pwesto. Yung kanilang parang vice chairman or na dating general, wala man lang binigay na pwesto. Tapos mag-a-attract ng iba. You cannot even start protecting the interest of your stalwart members. So mag-aambisyon na kayo ngayon na sakupin yung mga matitindi at mga well-known na at matatag na ng mga partido. Hindi ba? Masyadong nag-aambisyon ito. Pakinggan nga natin kung ano mga dinadaldal nitong partido na ito. Nel, ano-ano mga partido yung kinakausap ng Partido Federal? Kasama ba dyan ng partido ni Vice President Sara Duterte? Monica, sa katatapos lamang na talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa naganap na oath-taking para sa bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas, may 4 na national party siyang binanggit. Kabilang dito yung NP o yung Nationalista, NUP, yung National Unity, NPC, National People's Coalition, at itong Lakas o yung partido ni House Speaker Martin Romualdez na nagkakaroon na ng pag-uusap ukol nga dito sa midterm elections. At pero ayon dito kay PFP National President at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., wala pang nagaganap na pakikipag-usap ang partido dito sa regional political party ni Vice President Sara Duterte na hupong ng pagbabago para nga dito sa 2025 elections. At ayon kay Tamayo, natapos na itong alyansa ng partido ni Pangulong Marcos sa hugpong nang matapos na itong 2022 presidential elections. So that is for 2022 election. So ang ibig sabihin,
nagkaroon tayo ng alliance for a common cause for 2022 election. Right after 2022 election, nagkaroon na ng tinatawag natin na tapos na yung alliance, magbibuild up ulit tayo ng bagong alliance for 2025 or for another cause. Sa kabila nito, may posibilidad naman anya na magsanib pwersang muli ang unit team para sa 2025 elections kung magkakasundong muli para sa isang layunin. Sa ngayon ay nga kay Governor Tamayo may nagaganap na negosasyon dito naman sa tatlong malalaking national party para sa paghahanda sa election kung ito ay coalition nga o magkakaroon ng alyansa. Meron na rin niluluto na agreement between other national party. Meron sa ngayon hangga't hindi pa nagkakaroon ng tugma or hindi pa nagkakaayos at wala pang nakaschedule na pirmahan ng coalition and alliances ay mahirap pa munang sabihin sa ngayon. Pero meron na tayong tatlong national party na tinitingnan. Ayon pa sa PFP President, pinaplano ng partido na makipagsanib puwersa sa isang malaking partido. So ito ay magbibigay ito ng majority or more than 50% of governors na papasok sa ating partido. Posibleng sa Setyembre o Oktubre ngayong taon ay i-anunsyo ng partido ni PBBM ang magiging lineup o magiging pambato nila sa 2025 election. Alam ko na ngayon kung bakit palusot sila ng 450 billion na unprogrammed funds sa ating Kongreso na naging part ng GAA natin, ng General Appropriations Act. May budget itong partido, pamilya, federal pala. Akala ko pamilya ni Marcos eh. Alam mo, paring itong partido na dating hindi man magkasya sa tricycle ay flexing their muscle now. But, of course, they want to use Bongbong Marcos dahil naging presidente siya. Pero, it's a different situation Landscape. nung si Duterte ay nanalo. Because at the time, walang mga partido na malalakas. Ngayon, mahirap magpatalo itong ibang partido. Can you imagine Tamayo, who is just a mere governor, maghahari-hari siya ngayon at mag-alliance daw sa lakas or sasakupin nila lakas, sasakupin nila yung dating kampi, yung ano ba to? NUCP. NUP. At saka paano at saka NP, at saka NPC. Paano mo sasakupin or makipag-alliance ka? Sino ngayong mamumuno diyan? Kagaya ng Lakas Iñusidi, papayag ba si Martin na hindi siya ang mamumuno? Si President Martin ng Lakas Iñusidi? Papayag ba si Villar na sasakupin itong mere governor lamang? Papayag ba si Ricky Rason na napakayaman, hawak niya yung partido NUP? Papayag ba si Ramon Ang sa partidong tinatag ni Danding Kukuangko na magpailalim dito sa isang gobernur lamang na dating membership lang yan, hindi kasya sa tricycle? Mga kababayan, at saka with the trend ngayon na pabulusok pa baba si Marcos, baka short-lived lang itong partido na ito. Hindi aabot ito sa eleksyon dahil at the rate people are now observing that the investigation in the Senate where Marcos is being exposed as Illegal drug user. As illegal drug user or
using drug, baka mamaya magkakaroon ng people power, baka hindi naaabot itong ambisyon nitong Partido Federal. I mean, with due respect, I have nothing against, kasi mayroon akong mga kaibigan dyan, mga miyembro. In fact, dalawa dyan kaibigan ko, parang ginawa lamang na ginipig, ginamit sa eleksyon, pero hindi man binigyan ng pwesto. With due respect. Pero, mga kababayan, this is very highly ambitious. And I don't think the Speaker of the House, and De La Cas in City, ang mga members niya, napaka-distinguished. The chairman is Ramon Revilla. Nandyan yung dating presidente, Macapagal Arroyo. Yung mga charter member niyan, isa ako sa original member niyan. Papayag ba tayo sasakupin lang ni Pempenko? Hindi naman tayo papayag niyan. Well, I don't know kung kasi ang balita ko, ang magiging tunay daw na ang magiging eventual leader nitong federal ay isang very powerful na dating babae pero lalaki na. Ano ba yun? Nakakatawa. But anyway, yun lang po, with due respect. We're just joking. We're not serious. Pero, tingnan mo yung Pilipi laban. Kung before 2025, magbago, si Sara ang maging presidente, kawawa naman yung mga membro dyan. Magtatalunan din yan. Ngayon, papunta sa Partido Federal. Kasi Marcos ang... pagka nagbaliktad yung baka dalawang buwan o 3 buwan lang yan. Maglilipatan na naman sa partido ni Sara Duterte. Pag tamang presidente kasi ang pumalit na dyan sa di malayong panahon, ay isa sa mga itutulak ko talaga ay yung anti-butterfly legislation. Yung pong pagpapalit-palit ng political party without, say, 3 years na maghihintay. Kasi ngayon isang kapihan lang Pag lilipat na rin sa kabilang kapihan iba na partido. Tingnan mo yung Pilipi. Ang dami na kinabang kay Digong during his time. Ngayon, nagtataluna na. Doon naman sa partidong Lakas in City. Pero nung panahon ni FBR, si Jody Venecia ang Speaker of the House. Lahat naging member naman ng Lakas. Pero nung nakulong si GMA, wala naman ang natira. Kami na lang ni Butch Pichay, yung asawa ni Martin Romualdez ang naiwan dyan. Nagpuntahan sa liberal. Nagpuntahan sa mga ibang partido. Ganon talaga. Mga kababayan, ang Pilipi laban, ang daming mga nakinabang ng mga congressmen dyan at mga ngayon, iniwanan naman. Wala kasi tayo secretary ng real, genuine political parties. What we have now is what I call the birthday party. Kung sino yung may birthday na man or woman in power, doon lahat kakat ng cake sa birthday. Pag lumubog ngayon, punta naman doon sa kabilang cake. Kung sino may birthday. Kain na naman uli ng cake doon. Birthday party ang ating political system, nakakatawa. So, yun po, making a big fuss out of nothing. Yun ang But there is a clear and present danger, Secretary. Yes. Na ang determinant ngayon ay hindi na ang puwersa ng mga partidong politikal, kundi kung ano talaga ang nararanasan ng bansa natin ngayon. Katulad nitong report, tungkol sa gutom. Pwede bang ilagay natin ito? This will be itong magiging Alam mo, yun ang problema paano nitong tunan ng mga boto? ating politika
politika ngayon or ating mga politiko din. They are not concerned about their individual territory, district, provinces. Pinapaubaya lang nila sa isang tao na walang kakayahan. Kaya tingnan mo ngayon ang nangyayari sa ating bansa. They are so dependent on the national government such that their constituents are now suffering because the head of state or the head of the government is incompetent and is not able to address food security. Tingnan mo ngayon ito. Ito yung survey ng SWS. What's happening now, mga kababayan? Pinoy na dumanas ng gutom dumami. Oh, yan ha. Basahin mo yan. SWS. Tumaas sa 14.2% ang bilang ng mga pamilyang Pinoy na dumanas ng gutom sa bansa. Batay sa latest survey na napalabas ng Social Weather Station na ginawa nitong March 2024. Ang naturang porsyento ay mataas sa 10.7% annual hunger rate noong 2023 ng mga pamilyang gutom at walang makain. Ayon sa SWS, sa 14.2% ay kabuuang 12.2% ng pamilyang Pilipino ang dumanas ng moderate hunger nang may ilang beses sa nagdaang 3 buwan at 2% naman sa severe hunger o madalas dumanas ng gutom. Isa sa mga very distinguished survey entity. Established yan. Very established SWS, kay Mahar Mangas, yung kay Jones naman, yung Pulse Asia. And hindi magkalayo yung dalawa. And it points to the fact that itong gutom na ito is a factor of the inflation. It's a factor of the non-performance in the agriculture sector. Why? Because napakataas ang bilihin at saka napakadalang ang bilihin. So, ang ating mga kababayan has only enough money to buy. Pero kung napakamahal at wala pang available in the market, the tendency is for the of course, the law on demand and supply to set in. Yung supply na pagkadalang, talagang mamahal ang presyo. Coupled with daming kabulastugan tulad ng smuggling. Si Aimee mismo, kapatid ng Pangulo, sinasabi, ano bang nangyayari sa 31 million na bumoto sa aking kapatid? Little by little, nawawala, nawash away. Because there is no reform in the agriculture sector. Import ng import, pero hindi naman naapektuhan yung supply. Hindi naman naapektuhan yung pagbaba ng price, ng taas ng presyo na pababain. So, what I was saying here, namumulitika na itong mga politiko when they have obligations in their own respective districts to help the leaders of the country. Kasi hindi natin pwede ipaubaya lang dito sa incompetent na leader natin, mga kababayan. Kailangan kumilos talaga mga local kumilos government. din sila. Yung Pero, mga sa probinsya. mukhang they are all dependent on their pork barrel Lahat nakatingala. So, yun po ang nangyayari ngayon. Tapos mayroong investigasyon, mayroong mga smugglers. Yung isa, inappoint pa na malapit doon sa isang babae na very powerful sa Malacanang. Sinasabi pa, ayun na nag-bankroll ng aming campaign. Mayaman daw, pati yung kapatid. Partner daw itong inchik na smuggler. Si Congressman Swansing, very respected dating Deputy Commissioner of Customs, siya mismo nasabi na itong Michael Ma ay #1 smuggler
Sinabi niya yan sa privilege speech niya sa kanyang resolution to investigate the smugglers in the House of Representatives. So, what can be more, truth to that? Ha? Diba, paring Ado? Walang pumansin. Alam mo, ako gusto ko na lang tumaya sa loto Oo, Ha? Pero parang Siyempre, meron din nangyayari dun. maging milyonaryo yung ha? Ini-encourage maging milyonaryo yung nagpapatakbo ha? Kaya talagang tinutupad niya maging milyonaryo. Basahin natin itong report galing sa PCSO. Loan better from Quezon City bags 103 million Ultra Lotto. Wow. Ito ang balita. A loan better from Quezon City is the newest multimillionaire after hitting all the 6-number combinations of the Ultra Lotto 658 drawn on Tuesday night. In a statement on Wednesday, Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, said the winner placed his bet from Fisher's Mall outlet in Barangay Santa Cruz, Quezon Avenue, and hit the winning numbers 09, 56, 36, 07, 55, 54. The total jackpot prize was 103,439,627 and 60 centavos. Wow. Hi, Mel. May bagong milyonaryo. May bagong milyonaryo. Ha? Hi, Mel. Ha? So anyway, dyan na tayo. Kumapit lang ho tayo, maghigpit ng sinturon. At habang mainit, huwag kalimutang magdala ng payong. Mga kabansa, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at sa aking YouTube channel at Ado Paglinawan. Sekretary, magpaalam na tayo. Magandang hapon muli o magandang araw muli sa ating mga kababayan at sumali tayo sa mga partido. Lalo na pagka yung bagong pangulo daw dyan magaling na singer. Ha?